Alam nyo ba na karamihan ng Pilipino dito sa Hong Kong, gustong-gusto talaga namin itong street food na ito. Madali lang to gawin. Mura lang ang budget nito, pero panalo sa sarap. Unang gagawin dito, timplahan muna itong giniling na isda. Sangkapan ng konting asin, at saka ng konting paminta, konting asukal, konting chicken powder. Maglagay din ng manghang na sili, spring onion, liquid seasoning, 1 kutsara lahat to, 2 kutsara ng cornstarch. Paghaluing mabuti. Matapos mapaghalong mabuti lahat ng rekado, umpisahan na itong ihampas-hampas ng maraming beses. Bakit ba kailangan pa itong ihampas-hampas? Nang sa gayon, mabasag yung muscles ng isda at mapagdikit-dikit ng mabuti yung laman nito na parang paste. Para nga talagang masipsip nito lahat ng rekado. At pagkaluto, parang nag-spring yung texture nito. Mas masarap talaga. Yan o, parang paste na. Okay na to. Takpan, saka na ilagay sa ref ng at least 1 oras. Para naman masipsip nitong mabuti yung lasa ng mga rekado. Sunod ng gawin dito, hugasan ng talong. Hiwain ng ganito kalalaki lang. Hindi ko na pala ito binabad sa tubig. Pagkahiwa, para hindi mangitim, punasan ito agad ng kitchen paper towel. Ganyan lang oh. Hugasan na rin ito, 1 piraso ng bell pepper. Ganon din na pagkahiwa, punasan itong mabuti. Saka na itabi. Sunod ng gawin dito, maghanda na ng cornstarch. Ito pala yung magsisilbing pandikit ng fish meat sa talong. Para naman hindi ito agad malaglag sa panahon ng pagluluto. Dapat manipis lang yung nakalagay na cornstarch. Kaya tanggalin sa brush, saka napagpagay yung lumabis dito. Ngayon, dahan-dahan nang ipatong ang fish meat sa talong. Habang ipinapahid nga ito, bahagya din itong diin-diinan. Nang sa gayon, mapagdikit itong mabuti. Siguraduhin din na talagang naidikit ang pagkakapahid dun sa mga gilid-gilid nito. Para naman makasiguro na pagkaluto, hindi naglaglaga ng fish meat. Kaparehas nga ng proseso sa talong, ganun din sa bell pepper. Pwede rin pala nalagyan nitong fish meat yung siling haba, yung siling pansigang, pati rin pala yung tokwa. Sunod ng gawin dito, umpisahan ng pagluluto. Imbes nga pala na deep fry, pwede rin dito yung pan fry. Magpainit lang ng 3 kutsara ng mantika. Paalala lang pala na dapat sapat lang yung init ng mantika, huwag sobrang init, para naman maiwasan itong masunog. Sa pagpiprito naman, ilagay yung sa side ng isda muna. Isa-isahin yung paglalagay, huwag din siksikan. Sa authentic nga pala na pagkakaluto nito at sa mga street food, lubog talaga sa mantika yung pagkakaluto nito. Pero pag sa bahay, pwede rin na steam fry, parang ito. Takpan, lutuin ng 5 minuto sa pinakamahinang apoy. Bakit ba kailangan na mahina ang apoy? Para naman makasiguro na luto na yung isda hanggang sa loob. Pagka kasi malakas yung apoy, pwedeng hindi pa luto yung isda sa loob, pero sunog na yung labas nito. Pagkatapos nga ng 5 minuto, balik ta rin. Lutuin ng 1 minuto o kaya naman hanggang sa makuha na yung gustong pagkakaluto nito. Gamit dito yung medium setting na ng apoy. Huwag na rin itong takpan. Naku, kung maamoy nyo lang, ang sarap ng amoy. Very appetizing talaga. Hanguin, saka na itabi. Ito nga yung pagkain na makikita mo sa street food. Pero sineserve din ito sa mga naglalakihang restaurant dito. Kaparehas nga ng pagkakaluto ng talong, ganun din ang proseso ng pagkakaluto nitong bell pepper. Takpan, lutuin ng 5 minuto sa pinakamahinang apoy. Matapos nga ang 5 minuto, balik ta rin. Lutuin ng 1 minuto o kaya naman hanggang sa makuha na yung gustong pagkakaluto nito. Gamit dito yung medium setting ng apoy. Huwag na rin itong takpan. Sunod ng gawin dito yung masarap na sauce nito. Gamit pa rin yung pinagprituhang mantika, ilagay na ang bawang. Gisa-gisahin ang bawang hanggang sa medyo toasted na yung pagkakaluto nito. Yung ganyan no. Sangkapan na ng asukal, liquid seasoning, dark soy sauce. Siguraduhin lang na haluin itong mabuti. Pambalanse, maglalagay din ako dito ng suka. Oyster sauce din. Lutuin ng 1 minuto, saka pa lang ito haluin. Ilagay na yung manghang na sili. Ito namang pampalapot, ang timpla nito, kalahating tasa ng tubig at 1 kutsarita ng cornstarch. Patuloy lang halu-haluin hanggang sa kulong-kulo na nga yung pagkakaluto nito. Yung ganyan na yung itsura nito. Maglalagay ako dito ng konting sesame oil. Haluin mabuti. Tikman para maihusto ang lasa. Manyaman eh. Lutuin hanggang sa makuha na yung gustong lapot ng pagkakaluto ng sauce. Yan o, kasarapan na yung lapot nito.
Okay na sa akin to. O yan na oh, may kaluto ta na. Pero kanyama na. Buhusan ng konting sauce lang. Masarap din pala to pag may chili sauce. O yan na oh. Ready to serve na to. Naku, try nyo man. Malamang sa magustuhan nyo rin to.